Ibinenta ng mismong lalaking papakasalan, idinikdik sa putik ng utang at kahihiyan. Habang nagpapakasarap si Javier sa nakaw na yaman, nakaluhod si Marilisa sa malamig na sahig ng ospital. Pumirma ka o mamamatay ang nanay mo sa kalsada. Walang awang utos ng bilyonaryong si Rico. Tiningala niya ang malupit na lalaki, pinunasan ang luha at inako ang kasalanan. Hanggang kailan niya titiisin ang impyerno bago tuluyang mawasak ang kanyang puso? Sinungaling, manluloko, magnanakaw. Ang mga salitang iyon ay tila mga asidong ibinuhos sa pandinig ni Marilisa. Sinusunog ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang sigaw ng mga pulis o ang mapanghusgang mga mata ng kanyang mga kapitbahay na nagkukumpulan sa labas ng kanyang maliit na inuupahang kwarto. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang nakalatag sa kanyang paanan. Isang itim na maleta. Ang maleta ni Javier. Kaninang umaga lang, umalis siya ng bahay na may ngiti sa mga labi. Ito ang kanyang kaarawan. Ang 25 anyos na si Marilisa ay puno ng pag-asa. Inaasahan niya ang pagbabalik ni Javier mula sa isang di-umano'y business trip, dala ang singsing na ipinangako nito. Inaasahan niya ang isang simpleng selebrasyon, isang maliit na cake, isang mahigpit na yakap. Ang simula ng kanilang habambuhay. Ngunit ang bumuhad sa kanya pag-uwi ay isang silid na walang laman. Wala na ang mga damit ni Javier sa aparador. Wala na ang litrato nilang dalawa sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang tanghing naiwan ay ang malitang iyon, tila isang ataul na naglalaman ng kanyang mga pangarap na namatay. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Walang damit. Ang laman nito ay makakapal na folder ng mga dokumento, mga bank statement, mga deed of sale, mga investment contract. At sa bawat papel, sa ibabaw ng bawat linya, naroon ang kanyang pangalan at ang kanyang pekeng pirma. Marilisa Isadora Quintana, ang di-umano'y utak sa likod ng paglustay ng milyon-milyong piso mula sa pamilya Alcantara. Gumuho ang kanyang mundo. Ang hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang mga papel sa kanyang kamay ay naging tingga sa bigat. Doon, sa gitna ng pagkalito at panlulumo, isang malakas na pagkatok ang yumanig sa manipis niyang pinto. At ngayon, heto siya, nakatayo na parang isang kriminal sa sarili niyang tahanan. Sumama ka sa amin sa presinto. Utos ng isang pulis, ang boses ay walang anumang bahid ng awa. Bago pa man siya makasagot, isang matinis na tunog mula sa kanyang bulsa ang pumunit sa nakabibinging katahimikan. Kinuha niya ang luma niyang telepono, isang hindi pamilyar na numero. Hello? Si Marilisa Quintana po ba ito? Tanong ng isang malamig na boses sa kabilang linya, tila boses ng isang anghel ng kamatayan. Oo po. Tumatawag kami mula sa Bacolod General Hospital. Ang account ng pasyente na si Rosa Quintana ay na-terminate na. Hindi na namin maaari ipagpatuloy ang kanyang dialysis treatment. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ano pong ibig niyong sabihin? Bayad po yun. Nagpadala po si Javier. Wala kaming natanggap na bayad. Sa katunayan, ang buong pagkakautang ng nanay ninyo sa ospital ay binili na ng isang private entity. Kung hindi ninyo mababayaran ng buo sa loob ng isang oras, mapipilitan kaming ilipat ang pasyente. Ilipat? Saan? Pagmamakaawa ni Marilisa, ang mga luha ay nagsimula ng bumalong sa kanyang mga mata. Sa labas. Ang maikling sagot na yon ay mas malupit pa sa isang sampal. Itatapon ang kanyang ina sa kalsada. Ang kanyang nanay na tanging pamilya niya sa mundo. Ang kanyang nanay na ang buhay ay nakasalalay sa makinang yon. Nabitawan niya ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso, isang desperadong tambol na sumisigaw ng tulong.
Dinala siya ng mga pulis sa ospital, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan nilang i-verify ang kanyang kwento. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo na amoy gamot at paghihirap, ang bawat hakbang ay tila milya ang layo. Ang bawat puting pader ay tila nang ungutya sa kadiliman ng kanyang kapalaran. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang isang lalaki. Hindi siya pulis. Ang suot niyang Italian suit ay nagkakahalaga marahil ng higit pa sa lahat ng ari-ariya niya sa buong buhay niya. Ang kanyang sapatos ay makintab, isang insulto sa maruming sahig ng pampublikong ospital. May mga bodyguard sa kanyang likuran. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa buong paligid. Siya si Rico Alejandro Alcantara. Ang kanyang mukha ay nasa bawat business magazine. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng kapangyarihan at yaman, at ang mga mata niya, nang magtama ang kanilang paningin, ay puno ng galit na kayang tumunaw ng bakal. Mareliza Quintana, sabi niya. Ang pangalan niya ay parang lason sa kanyang dila. Lumapit siya. Hindi nag-abalang itago ang pagkasuklam sa kanyang mukha. Sa likod niya, isang nurse ang nagmamadaling lumabas mula sa silid ng kanyang ina. Sir, bumabagsak po ang vitals niya. Kailangan na po nating simulan ng dialysis. Hindi pinansin ni Rico ang nurse. Ang tingin niya ay nakapako kay Mareliza. May inihagi siyang isang folder sa paanan nito. Isang malutong nakaluskos ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo nang tumama ang mga papel sa sahig. Iyan, malamig niyang wika. Ang record ng lahat ng pagkakautang ng nanay mo. Bawat sentimo, binili ko. Ang buhay niya, nasa mga kamay ko ngayon. Yumuko si Mareliza. Hindi niya kailangang basahin ang mga nakasulat. Alam niya, ito na ang katapusan. Maari kang pumili. Patuloy ni Rico. Ang bawat salita ay isang patalim. Pumili ka. Manatili ka rito. Hahayaan kitang mabulok sa kulungan para sa panloloko mo sa kapatid ko. At hahayaan ko ring mamatay ang nanay mo dito mismo, sa sahid na ito. Napasinghap si Mareliza. Ang lalamunan niya ay tila may tinit. Oh, dagdag ni Rico. Inilahad ang isang pluma at isang papel na may iisang talata lamang. Pirmahan mo ito. Isang kontrata. Magiging alila ka sa isla ko. Magbabayad ka sa akin hanggang sa huling sentimo ng ninakaw ninyo. At habang nagdurusa ka, mananatiling buhay ang nanay mo. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin niya. Ito ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang sentensya. Isang hatol na walang paglilitis. Kamatayan para sa kanyang ina o pagkaalipin para sa kanya. Dinampot niya ang pluma. Ang bigat nito sa kanyang nanginginig na kamay ay kasimbigat ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang pinto ng silid ng kanyang ina. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha nito. Ang mga ngiti, ang mga pangaral, ang walang katapusang pagmamahal. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa papel at bahagyang ikinalat ang tinta. Dahan-dahan, isinulat niya ang kanyang pangalan. Bawat kurba ng letra ay isang pagpapaalam sa kanyang kalayaan, sa kanyang dignidad, sa kanyang sarili. Nang matapos siya, kinuha ni Rico ang papel ng walang anumang emosyon. Itiniklop niya ito at isinilid sa kanyang bulsa. Dalhin niyo na siya. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Dalawang malalaking kamay ang humawak sa magkabilang braso ni Mareliza. Ang pagkakahawak ay mahigpit at hindi nantatanong. Hinila siya palayo sa tanging pag-asang kumakapit sa kanya. Habang kinaladkad siya sa pasilyo, ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Nagpumiglas siya, hindi para makatakas, kundi para masilip sa huling pagkakataon ang bintana ng silid ng kanyang ina. Nang itulak siya papasok sa isang itim at maranyang sasakyan, napalingon siya sa gusali ng ospital. Ang mga ilaw nito ay malabo na dahil sa luhang bumabalot sa kanyang mga mata.
At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at ng sakit na dumudurog sa kanyang dibdib, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang panalangin na tanging ang hangin lamang ang nakarinig. "Patawad, nanay. Mabuhay ka sana." Ang ritmikong pagbagsak ng mga patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay napalitan ng malakas at paulit-ulit na paghampas ng alon sa gilid ng isang bangka. Hindi alam ni Marilisa kung gaano katagal siyang naglakbay. Ang kanyang katawan ay manhid. Ang kanyang isipan ay isang blankong pader kung saan paulit-ulit na ipinapalabas ang imahe ng kanyang ina na naiiwan sa ospital. Nang maramdaman niya ang marang pagyugyog ng paghinto, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang isang tanawing tila kinuha mula sa isang postcard. Isang islang may puting buhangin, matatayog na puno ng niyog, at isang malaking puting mansyon sa ituktok ng isang burol, kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Isang paraiso. Ngunit para kay Marilisa, ito ay isang kulungan na may mas magandang tanawin. Pinababa siya ng mga bodyguard sa isang maliit na pantalan na gawa sa kahoy. Ang hangin ng dagat ay malamig at maalat, dumadampi sa kanyang balat na basa pa rin ng ulan. Habang naglalakad sila sa isang landas na bato paakyat sa mansyon, naramdaman niya ang pagod at gutom na gumagapang sa kanyang buong sistema. Ang kanyang sikmura ay kumakalam, isang paalala na hindi pa siya kumakain mula pa kaninang umaga. Sa tarangkahan ng mansyon, isang babae ang naghihintay. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida na kulay perlas, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ang kanyang mukha ay may bakas ng kagandahan, ngunit nababalot ito ng isang aura ng pagmamataas at pagkamuhi. Ito si Doña Carmen, ang matriarka ng pamilya Alcantara. At nang tumama ang mga mata nito kay Marilisa, ang pagkasuklam dito ay mas matinde pa kaysa sa ipinakita ng kanyang anak. "So, ito na pala ang babaeng manggaganso na sumira sa pamilya ko." Ang boses ni Doña Carmen ay kasing talim ng bubog. Walang anumang pagtatangkang itago ang kanyang pangmamaliit. Hindi umimik si Marilisa. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan isang paraan upang itago ang panghinginig na nagsisimulang gumapang sa kanyang mga kalamnan. Lumakad si Doña Carmen paikot sa kanya. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang hayop na ipinagbibili sa palengke. Ang mapanuring tingin nito ay tumigil sa kanyang murang damit na basa pa at sa kanyang buhok na nakalugay at magulo. Isang ngisi ng pag-insulto ang sumilay sa mga labi ng matandang babae. "Akala ko, ba'y isang matalinong manloloko ang kinuha ng anak ko?" Sabi nito, itinaas ang isang kilay. "Pero ang nakikita ko lang ay isang basang sisiw na mukhang naligaw. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakita sa'yo ni Javier para isugal ang lahat." Huminto siya at may kinuha mula sa isang katulong na nakatayo sa gilid. Isang lumang uniporme. Kulay abo, kupas, at may amoy ng luma at kulob na aparador. Ibinato niya ito nang walang pasabi sa mukha ni Marilisa. "Isuot mo yan," utos ni Doña Carmen. "At itapon mo yang basahan mong suot. Ayokong makakita ng anumang bakas ng dati mong buhay dito sa pamamahay ko." Bagaman, humakbang siya palapit, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula kay Marilisa. Ang amoy ng mga patay gutom, hindi nawawala kahit paliguan pa ng pabango. Ang mga salitang iyon ay tila isang matulis na punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Marilisa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya nagsalita. Mahigpit niyang niyakap ang uniporme sa kanyang dibdib. Ang magaspang na tela nito ay isang paalala ng kanyang bagong katotohanan. "Isay," tawag ni Doña Carmen sa isang katulong. "Dalhin mo na ang babaeng ito sa kanyang tutuluyan."
Ang katulong na naggangalang Isay ay tumingin sa kanya ng may halong awa at takot. Bago sinyasan si Marilisa na sumunod, dinala siya nito palayo sa karanyaan ng mansyon, pababa sa isang makipot na hagdan sa likurang bahagi, patungo sa isang lugar na hindi na nasisinaga ng ilaw mula sa mga mamahaling chandelier. Huminto sila sa harap ng isang pinto na gawa sa kahoy at kinakalawang na bakal. Isang bodega. Nang buksan ito, isang amoy ng mamasa-masang lupa, kalawang at alikabok ang sumalubong kay Marilisa. Sa loob, naroon ang mga sirang kasangkapan sa hardin, mga sako ng pataba at mga sapot ng gagamba sa bawat sulok. Ito ang magiging silid niya. "Dito ka na muna," mahinang sabi ni Isay, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mabilis itong umalis at isinara ang pinto. Ang tunog ng paglagpak ng trangka ay tila isang pinal na selyo sa kanyang pagkakakulong. Naiwan si Marilisa sa dilim. Mula sa isang mataas na balkonahe ng mansyon, nakatayo si Rico. Hawak ang isang baso ng alak. Pinanood niya ang lahat. Nakita niya ang pagyuko ng ulo ni Marilisa, ang pagtanggap niya sa uniporme, at ang pagpasok niya sa bodega. Walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Para sa kanya, ito ay hustisya. Isang maliit na kabayaran para sa nawasak na buhay ng kanyang kapatid. Sa loob ng bodega, niyakap ni Marilisa ang sarili. Ang lamig ay nagsimulang tumagos sa kanyang mga buto. Walang kama, walang kumot. Tanging ang marumi at matigas na lupa. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang manipis na jacket, ang tanging disenteng kasuotan na natitira sa kanya. Maingat niya itong inilatag sa isang sulok, sinusubukang gumawa ng isang maliit at malinis na espasyo sa gitna ng dumi. Isang munting akto ng pagpapanatili ng dignidad. Nang hihiga na sana siya, isang mahaba at puno ng pighating sigaw ng isang babae ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Nanggaling ito sa itaas, mula sa mansyon. Napaupo si Marilisa. Ang puso niya ay biglang kumabog sa takot at pagtataka. Ngunit ang pagod ng kanyang katawan at kaluluwa ay mas malakas. Di nagtagal, bumigay siya sa antok. Ang kanyang mga huling alaala ay ang sigaw na iyon at ang malamig na sahig. Hindi pa man nagtatagal ang kanyang pagpapahinga, ang pinto ng bodega ay bumukas sa isang malakas at marahas na tulak. Isang anino ang pumasok. Bago pa man makakilos si Marilisa, isang buong timba ng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang natutulog na katawan. Napabalikwas siya, nanginginig, basang-basa at gulong-gulo. Nakita niya ang isang katulong. Ang mukha nito ay walang ekspresyon. "Gumising ka!" ang utos nito. Ang boses ay matigas at walang awa. "Iniuutos ni Senyora, linisin mo ang buong kubeta ngayon din." Ang amoy ng chlorine at panlinis ay kumapit sa balat at damit ni Marilisa. Mag-uumagana nang matapos niyang kuskusin ang bawat sulok ng malawak na banyo ng mga alkantara. Ang kanyang mga daliri ay namumuti at kulubot dahil sa pagkababad sa tubig, at ang kanyang mga tuhod ay nananakit mula sa matagal na pagkakaluhod sa malamig na marmol. Ngunit walang bakas ng reklamo sa kanyang mukha. Tanging isang blankong pagtanggap na ito na ang kanyang bagong buhay. Nang sumikat ang araw, ang paghihirap ay hindi natapos. Inutusan siya ni Doña Carmen na linisin ang malaking hagdanan, magpunas ng mga bintana at magpakintab ng sahig. Habang siya ay nagtatrabaho, ang matandang babae ay nakaupo sa isang silya, umiinom ng kape at nagbibitiw ng masasakit na salita sa bawat pagkakataon. "Dahan-dahan sa pagpunas, baka magasgasan mo ang salamin. Mas mahal pa yan sa buong pagkatao mo," sabi nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Si Rico naman ay dumaan, bihis na bihis para sa trabaho. Nakita niya si Marilisa na nakaluhod, pawisan at pagod. Isang mabilis na sulyap lamang ang ibinigay niya bago nagpatuloy sa paglakad. Ngunit sa isang iglap na iyon,
Nakita ni Marilisa ang parehong malamig na galit sa kanyang mga mata. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis ni Marilisa ay isang kasiyahan, isang maliit na bahagi ng bayad pinsala. Tanghali na nang utusan siya ni Isay na magdala ng isang tray ng pagkain sa ikatlong palapag ng mansyon. Para kay Senyorita Lucinda. Mahinang bulong nito. Pero mag-iingat ka, huwag kang titingin sa loob, iwan mo lang sa labas ng pinto. Sinunod ni Marilisa ang utos. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan, maingat na hawak ang tray. Ang pasilyo sa ikatlong palapag ay madilim at tahimik, kaiba sa ibang bahagi ng bahay. May isang pinto sa dulo na gawa sa matigas na kahoy at tila laging nakakandado. Ito siguro ang pinanggalingan ng sigaw na narinig niya kagabi. Nang ilalapag na niya ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa loob. Kasunod nito ay ang tunog ng mga nababasag na bagay. Ang pinto ay biglang bumukas ng malakas. Isang babae ang lumabas, tila isang bagyo. Ang kanyang mamahaling damit pantulog ay gusot, ang kanyang mahabang buhok ay sabog at hindi suklay, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang ligaw at basag na tingin. Ngunit ang pinaka-nakagigipong detalye ay ang kanyang mga pulso, balot sa makapal na bendahe. Siya si Lucinda Alcantara, o kung anuman ang natira sa kanya. Ayoko! Ayoko niyan! Sigaw niya, itinuturo ang pagkain. Sa isang marahas na kilos, hinawi niya ang tray mula sa mesa. Ang mga plato, baso at pagkain ay bumagsak at nagkalat sa sahig. Lumikha ng isang malakas at magulong ingay. Biglang nanigas si Marilisa. Nakita niya ang mukha ni Lucinda. Ito ang babaeng nasa mga litrato kasama si Javier. Nakangiti, masaya, puno ng buhay. Ngayon, ang babaeng nasa harap niya ay isang anino na lamang ng dati nitong sarili. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang pagsabog ng takot at galit ang dumaan sa mukha ni Lucinda. Nakilala niya si Marilisa. Nakilala niya ang mukha na nakita niya sa mga balita, ang kasintahan ng lalaking sumira sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ahas, manloloko, sigaw ni Lucinda. Ang boses ay paos at puno ng sakit. Umatras siya na parang nakakita ng multo. Sa isang iglap, dumating si Rico, tumatakbo mula sa ibaba. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad niyang nyakap ang kapatid, sinusubukang pakalmahin ito. Shh, Lucy, I'm here. It's okay. Malambing niyang sabi, isang tono na hindi pa naririnig ni Marilisa mula sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Rico, nang tumingin siya kay Marilisa sa ibabaw ng balikat ng kanyang kapatid, ay nagbabalik sa dati. Puno ng apoy, puno ng paninisi. Get out! Mahina, ngunit mariin niyang utos kay Marilisa. Nang makawala si Lucinda sa yakap, hinila ni Rico si Marilisa palabas ng pasilyo sa isang sulok kung saan walang makakarinig. Mahigpit niyang hinawakan ang panga nito. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Nakikita mo ang ginawa niyo? Ang boses niya ay isang mapanganib na bulong. Sinubukan niyang magpakamatay dahil sa inyo. Sinira niyo siya. At ngayon, nandito ka sa pamamahay ko. Isang buhay na paalala ng kanyang impyerno. Makinig ka sa akin, babae. Buhay mo ang kapalit ng bawat luhang tumutulo sa mata ng kapatid ko. Binitiwan niya ito ng marahas. Napasandan si Marilisa sa pader. Sapo ang kanyang panga. Ang sakit ay pisikal. Ngunit mas matindi ang sakit sa loob. Ang makita ang bunga ng kasinungalingan ni Javier, ang isang buhay na nawasak, ay mas mabigat dalhin kaysa sa lahat ng panlalait na natanggap niya. Habang paatras si Marilisa upang umalis, napansin niya ang mga bubog ng basag na plato na nagkalat sa sahig. Si Lucinda ay nakatayo roon. Walang sapin sa paa. Nanginginig pa rin. Sa isang iglap, maaaring matapakan niya ang mga ito.
Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Marilisa. Gamit ang kanyang mga kamay, maingat niyang pinulot ang bawat matulis na piraso ng bubog. Naramdaman niya ang paghiwa ng isa sa kanyang daliri at isang maliit na patak ng dugo ang lumabas, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanghing nasa isip niya ay ang kaligtasan ng babaeng galit na galit sa kanya. Napatigil si Rico. Napanood niya ang ginagawa ni Marilisa. Napanood niya ang tahimik na pag-aalala sa kilos nito. Isang emosyon na hindi niya inaasahan. Nang malinis na ang sahig, dahan-dahang tumayo si Marilisa, hindi tumitingin kaninuman. Habang paatras siyang naglalakad, iniwan ang magkapatid sa kanilang sariling mundo ng pighati. Isang mahinang kamay ang biglang humawak sa dulo ng kanyang uniforme. Napatigil siya. Napalingon. Si Lucinda. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng pagkalito. Inilapit nito ang mukha sa balikat ni Marilisa at huminga ng malalim. Amoy, bulaklak, bulong nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang bulong na puno ng pagtataka at isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Nabitawan ni Lucinda ang kanyang damit, ngunit ang pakiramdam ng mahinang paghawak na iyon at ang mga salitang binitiwan niya ay naiwan kay Marilisa. Tila isang mumunting sinag ng liwanag sa gitna ng napakadilim na gabi. Ang mga salitang binitiwan ni Lucinda ay nanatili sa isipan ni Marilisa, ngunit ang gutom sa kanyang sikmura ay isang mas matinding katotohanan. Mula nang dumating siya sa isla, hindi pa siya nakakatikim ng isang disenteng pagkain. Ang almusal at tanghalian ay lumipas na hindi man lang siya inalok ng kahit isang pirasong tinapay. Isang malinaw na utos mula kay Doña Carmen. Ang mga alipin ay hindi kumakain kasabay ng kanilang mga amo. Narinig niyang sabi nito sa kusinera, at lalong hindi sila karapat-dapat sa pagkain na inihahain sa aking pamilya. Hayaan siyang magutom. A lesson in humility. Kaya tiniis niya. Tiniis niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod habang naglilinis. Tiniis niya ang pagkahilo habang nagbubuhat ng mga mabibigat na timba ng tubig. Ang bawat pagrereklamo ng kanyang tiyan ay sinusupil niya ng pag-iisip sa kanyang ina. Para kay nanay. Para kay nanay. Sa hapon, habang nagwawali siya ng mga tuyong dahon sa harden, nilapitan siya ng isang matandang hardinero. Si Mang Lando. May awa sa mga mata nito habang iniaabot ang isang maliit at lumang telepono. Ineng, gamitin mo na muna ito. Mahinang sabi nito, palihim na tumitingin sa paligid. Mukhang kanina ka pa balisa. Baka gusto mong tumawag. Isang alon ng pasasalamat ang bumalot kay Marilisa. Salamat po, Mang Lando. Maraming salamat po. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno at nanginginig na pinindot ang numero ng ospital. Ang bawat pagring ay isang pagpintig ng kaba sa kanyang dibdib. Hello? Bacolod General? Opo, si Rosa Quintana po. Kamusta na po siya? Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay masigla. Naku, ma'am. Gising na po si Nanay Rosa. Actually, kanina ka pa niya hinahanap. Medyo nang tatampo na nga, bakit hindi ka pa raw dumadalaw? Sa narinig, isang mainit na likido ang biglang bumara sa lalamunan ni Marilisa. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Pinilit niyang takpan ang kanyang bibig upang walang makarinig sa kanyang mga hikbi. Gising na ang nanay niya. Ligtas na siya at hinahanap siya nito. Isang simpleng katotohanan na nagdulot ng pinakamatamis at pinakamasakit na pakiramdam. Pakisabi na lang po, may inaasikaso lang akong mahalaga. Babalik din po ako kaagad, sabi niya sa basag na boses bago mabilis na pinatay ang tawag. Ngunit huli na ang lahat. Anong ginagawa mo?
Ang malamig at matigas na boses ni Doña Carmen ay tumama sa kanya na parang kidlat. Mabilis na ipinasa ni Marilisa ang telepono kay Mang Lando, ngunit nakita na ito ng matanda. Nagnanakaw ka ng oras at ginagamit mo pa ang telepono ng iba, sigaw ni Doña Carmen. Lumapit ito at walang awang hinablot ang telepono mula sa kamay ng hardinero. Sa isang marahas na kilos, ibinato niya ito sa sementadong daanan. Ang pagbasag ng maliit na aparato ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan. At ikaw, Lando! Bulyaw niya sa matandang hardinero. Sa susunod na mahuli kitang kinakaawaan ang babaeng ito, pareho kayong papalitan ko ng bato dito sa harden. Pagkatapos ay hinarap niya si Marilisa. Ang isang kamay ni Doña Carmen, puno ng mga mamahaling singsing, ay lumipad at dumapo ng malakas sa pisingi ni Marilisa. Ang sakit ay matalas, ngunit mas masakit ang kahihiyang naramdaman niya sa harap ni Mang Lando. Huwag na huwag kang iiyak sa harapan ko, banta ni Doña Carmen. Ang mga luha mo ay walang halaga rito. At hindi nga umiyak si Marilisa. Nilunok niya ang sakit, ang pait, ang lahat. Nang gumabi, ang gutom ay naging isang halimaw sa loob niya. Umangat niya sa kanyang sikmura. Hindi na niya kaya. Sa kalaliman ng gabi, nang ang buong mansyon ay tahimik na, dahan-dahan siyang lumabas ng bodega at naglakad patungo sa likod ng kusina. Ang plano niya ay uminom lang ng tubig. Ngunit sa tabi ng basurahan, may nakita siyang isang supot ng mga tirang pagkain. Isang piraso ng tinapay na may kaunting amag sa gilid at isang maliit na mangkok ng kaning lamig na hindi naubos. Ito siguro ang ipapakain sa mga aso bukas. Sa sandaling yon, nawala ang kanyang hiya. Ang gutom ay mas malakas. Tinampot niya ang kanin. Ngunit bago pa man niya ito isubo, isang payat na asong kalye ang lumapit sa kanya, marahang ikinikiskis ang ulo sa kanyang binti. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Tumigil si Marilisa. Tinitigan niya ang aso, pagkatapos ay ang kanin sa kanyang kamay. Mula sa dilim ng isang terasa sa ikalawang palapag, nakatayo si Rico Alcantara. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling brandy. Pinapanood ang bawat kilo sa ibaba. Nakita niya ang paglabas ni Marilisa mula sa bodega, ang paglapit nito sa basurahan. Naramdaman niya ang isang uri ng masamang kasiyahan. Ayan, isip niya. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagpapanggap mo. Inaasahan niyang makita itong kumain na parang isang hayop na gutom. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo niya. Nakita niya si Marilisa na umupo sa lupa. Hinati nito ang kanin sa dalawa. Ang kalahati ay inilagay niya sa isang tuyong dahon ng saging para sa aso. At ang kalahati ay para sa kanya. Habang sinusubo niya ang bawat butil ng malamig na kanin, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, nakatingin sa kawalan. Parang wala na siyang pakialam sa mundo. Ngunit bago niya ubusin ang kanyang bahagi, mumiti siya ng bahagya sa aso at hinaplus ang ulo nito. Isang bulong ang kanyang sinabi na kahit hindi marinig ni Rico, ay tila umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Kahit papaano, may kasabay akong kumain. Ang eksenang yun. Ang babaeng inaakusahan niyang mukhang pera na nagbabahagi ng kanyang tirang pagkain sa isang asong kalye ay isang imaheng hindi niya maintindihan. Isang tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang tanong na gumulo sa lahat ng kanyang paniniwala. Anong klaseng magnanakaw ang may ganitong puso? Nabitawan niya ang kanyang baso. Ang tunog ng pagbagsak nito at pagbasag sa sahig ng terasa ay nagpagulat kay Marilisa. Mabilis siyang tumayo at kasama ng aso, nagtatakbo pabalik sa dilim ng kanyang bodega. Naiwan si Rico na nakatayo roon, nakatingin sa basag na bubong sa kanyang paanan.
Ang isipan ay mas magulo pa kaysa sa pinagkalatan nito. Kinaumagahan habang naglalampaso si Marilisa sa malaking hagdanan, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ang kulay ng paligid ay nagsimulang maghalo. Ang tunog ay humina. Ang kanyang katawan, na pinahina ng gutom, pagod at pighati, ay tuluyan ng bumigay. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumagsak at gumulong pababa sa mahabang hagdanan. Ang bawat pagbagsak sa baitang ay isang mapurol na kalabog. Mula sa kanyang opisina, narinig ni Rico ang sigawan ng mga katulong. Mabilis siyang lumabas at natigilan sa kanyang nakita. Doon, sa paanan ng hagdanan, nakahandusay si Marilisa. Walang malay, tila isang basag na manika. Ang katawan ni Marilisa ay nanlamig, nanginginig sa loob ng bisig ni Rico. Ang pagbagsak niya sa hagdanan ay nagdulot ng matalim na sakit sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ngunit ang lamig na unti-unting gumagapang mula sa kanyang kalooban ay mas malalim pa kaysa sa anumang pasa. Narinig niya ang mga nag-aalalang boses sa paligid, ang mga yapak na nagmamadali. Ngunit ang lahat ay tila lumulutang sa malayo, hindi abot ng kanyang kamalayan. Nang maramdaman niya ang malakas na pagbuhat sa kanya, halos hindi na siya nakapag-react. Ang kanyang katawan ay magaan, tila isang balahibo sa mga braso ni Rico. Nagulat si Rico sa haan nito. Ang babaeng ito, na pinaniniwalaan niyang matakaw sa pera, ay halos kalansay na. Ang init ng kanyang balat, na kahit sa likod ng manipis na uniforme, ay ramdam niya ay nagpahiwatig ng matinding lagnat. Isang kakaibang pagkabahala ang gumapang sa dibdib niya, isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Dinala siya ni Rico sa maliit at simpleng klinika ng isla. Ang silid ay malinis, ngunit kakaunti ang kagamitan, may amoy ng gamot na halo ng dagat. Dahan-dahan siyang inihiga ni Rico sa isang lumang kama. Ang tanging tunog ay ang pagdami ng kanyang paghinga. Hindi niya alam, ngunit sa loob ng ilang oras, siya ay nagpaikot-ikot sa lagnat. Ang kanyang mundo ay lumabo, naghalo ang mga mukha at pangyayari. Ang mainit na init sa kanyang noo ay tila nagpalabas ng mga lihim na pagdaramdam mula sa kanyang puso. "Nanay, huwag niyo po siyang saktan," bulong niya, ang kanyang boses ay paos. Ako na lang po ang maghuhugas. Ang maglilinis ng lahat. "Huwag lang po si nanay." Nakaupo si Rico sa gilid ng kama. Pinapanood siya. Ang bawat salita ni Marilisa ay tila isang mumunting karayom na tumutusok sa kanyang mga depensa. Hindi siya nagmamakaawa para sa kanyang sarili. Hindi siya humihingi ng awa para sa kalagayan niya. Ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay ang pagmamakaawa para sa kanyang ina. At ang alok na akuin ang lahat ng paghihirap. Tiningnan ni Rico ang mga kamay ni Marilisa. Namumula ang kanyang palad, may mga bakas ng hiwa at paltos. Ang mga daliri niya ay kulubot at matigas. Mga bakas ng pagod sa paggamit ng mga matatapang na panglinis. Ang isang taong may kakayahang manloko ng milyon-milyong piso ay hindi dapat magkaroon ng ganitong mga kamay. Isang tanong ang dahan-dahang gumapang sa isipan ni Rico. Isang butil ng pag-aalinlangan na nagsisimulang tumubo sa tuyot na lupa ng kanyang pagkamuhi. Isang matalinong manloloko nga ba ang babaeng ito? O isang biktima na pinipilit lamang lumaban para sa ibang buhay? Ang ideyang iyon ay nagdulot ng gulo sa kanyang otak, isang kakaibang kirot na hindi niya kayang ipaliwanag. Naramdaman niya ang init ng noo ni Marilisa. Kinuha niya ang isang basang tela mula sa gilid at dahan-dahang ipinahid sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nakita niya ang lunta ng buhok nito na dumikit sa kanyang noo, basa ng pawis. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang kanyang kamay upang dahan-dahang ituwid ito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa buhok ni Marilisa, biglang tumunog ang pinto ng klinika. Walang babala, pumasok si Doña Carmen. Ang mukha ay puno ng matinding galit. Hawak nito ang isang maliit na bimpo at isang baso ng tubig.
Ano na namang kaartehan ito? Nagpapanggap lang yan para hindi magtrabaho. Sigaw ni Doña Carmen, papalapit sa kama, tila handa nang ibuhos ang tubig sa mukha ni Marilisa. Gumising ka! Marami pang trabaho ang naghihintay sa'yo, babae. Ngunit bago pa man maabot ni Doña Carmen si Marilisa, isang braso ang humarang sa kanyang dadaanan. Si Rico. Ma, stop! Mahina, ngunit mariing sabi ni Rico. Ang mga mata ay nakapako sa kanyang ina. Nagulat si Doña Carmen. Ano? Bakit? Pinagtatanggol mo na ang babaeng yan na yon? Hindi mo ba naaalala ang ginawa niya sa kapatid mo? Hayaan mo siyang magpahinga. Tugon ni Rico. Ang boses ay puno ng pambihirang awtoridad. Namumuti na ang labi niya. Mamamatay ang babaeng yan kung ipagpapatuloy pa natin ang pagpapahirap sa kanya. Umiling si Doña Carmen, puno ng pagkadismaya. Bahala ka, pero huwag kang iiyak sa akin kapag nagsisisi ka na naman sa huli. Bumalikwas ito at umalis. Ang bawat hakbang ay puno ng galit. Tumingin si Rico sa kanyang kamay na hanggang ngayon ay nakahinto pa rin sa ere. Dahan-dahan niya itong binaba, ginawang kamao at mahigpit na pinisil. Ang kanyang galit para kay Marilisa ay nanatili. Ngunit na yon ay may kasamang isang butil ng pag-aalinlangan na nagpapahirap sa kanyang puso. Nang tumayo siya upang lumabas, may nahulog mula sa bulsa ng uniforme ni Marilisa. Isang maliit, kulubot na papel. Dinampot niya ito. Isang lumang resibo ng bank transfer. May petsa na ilang taon na ang nakalipas. Ang recipient ay hindi isang individual, kundi bahay kalinga para sa mga ulila, isang ampunan. At ang nagpadala ay si Marilisa Quintana. Napakunot ang kanyang no. Ano ito? Bakit siya magpapadala ng pera sa ampunan kung ganoon siya kakitid sa pera? Isang tanong na mas nagpalalim sa kumunoy ng pagkalito sa kanyang isipan. Ibinulsa niya ang resibo. Nang magsimulang magbaba ang kanyang lagnat, isang malamig na dampi sa kanyang balat ang nagbalik sa kamalayan ni Marilisa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa silid ay malabo, ang paligid ay tahimik. Hindi si Rico ang unang nakita niya. Sa bintana ng klinika, nakatayo si Lucinda. Yakap nito ang isang buong bungkos ng mga ligaw na bulaklak, mga dilaw, puti at lila. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, puno ng isang kakaiba at matinding pagkalito. Tila sinusubukan nitong basahin ang isang lihim sa kanyang kaluluwa. Ang mga ligaw na bulaklak na yakap ni Lucinda ay tila mga mumunting pag-asa na unti-unting lumilitaw sa madilim na abot tanaw ni Marilisa. Sa mga sumunod na araw, kahit pag gumagaling na ang kanyang katawan mula sa lagnat at pagod, ang mga tingin pa rin ni Lucinda ang laging gumagambala sa kanya. Hindi galit, hindi awa, tanging isang matinding pagkalito na tila sinusubukan nitong basahin ang isang lihim na nakasulat sa kaluluwa ni Marilisa. Nang makabalik sa kanyang trabaho, mas naging maingat si Marilisa. Ngunit may isang bago siyang nakasanayan. Maaga siyang gumising bago pa man sumikat ang araw. Palihim siyang lumabas ng bodega, naglalakad patungo sa matatarik na bahagi ng isla. Sa mga bangin kung saan namumukadkad ang mga ligaw na bulaklak. Mga dilaw, lila at puti. Simple, ngunit puno ng buhay. Kinuha niya ang mga bulaklak, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Lucinda. Bawat umaga, maingat niyang inaayos ang mga bulaklak na ito sa isang maliit na baso at ilalagay sa labas ng pinto ng silid ni Lucinda. Walang inaasahang pasasalamat, walang inaasahang pagbabago, tanging isang tahimik na handog. Sa loob ng isang linggo, walang nangyari. Ang mga bulaklak ay nanatili sa labas ng pinto at pagkatapos ay inililigpit ng mga katulong. Ngunit isang araw, nang ilalagay na niya ang bagong bulaklak,
Nakita niya na wala na ang bulaklak ng nakaraang araw. At pagkatapos noon, ang kanyang inilalagay ay laging nawawala. Isang maliit na tagumpay na nagbigay ng munting ngiti sa kanyang mga labi. Isang umaga, habang ilalapag niya ang baso ng bulaklak, biglang bumukas ang pinto. Si Lucinda, hindi na ito nagtago sa likod ng pinto, hindi na rin ito sumigaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagkalito. Ngunit ngayon ay may bakas ng matinding paghahanap. Yumuko ito, dinampot ang baso ng bulaklak, at dahan-dahang ipinasok sa loob. Ngunit bago ito isara ang pinto, tumingin ito kay Marilisa. Isang mabilis, ngunit makahulugang tingin. Isang paanyaya. Dahan-dahang pumasok si Marilisa. Ang silid ni Lucinda ay mas madilim kaysa sa inaasahan niya. Ang mga kurtina ay laging nakasarado. Ang amoy ay mabigat at kulob. Ngunit sa tabi ng bintana, may nakita si Marilisa. Isang mesa na puno ng mga tuyong bulaklak. Ang bawat isa ay tila maingat na inalagaan. Sa halip na kausapin si Lucinda na parang isang baliw, umupo si Marilisa sa tabi nito. Hindi malapit, hindi rin malayo. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagpilit. Kinuha niya ang isang tuyong bulaklak at dahan-dahang sinimulan itong ayusin. Sinasabi ang pangalan ng bawat bulaklak, ang kahulugan nito. Ang dilaw po, yan ay pag-asa. Ang lila, malalim na pagmamahal, malumanay niyang sabi. Sa mga sumunod na araw, ito ang naging lihim nilang ritual. Hindi gaanong nag-uusap. Tanging ang pag-aayos ng mga bulaklak at ang mga kwento ni Marilisa tungkol sa buhay sa labas ng isla, sa kanyang ina, sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling flower shop. At isang araw, nagsimulang magkwento si Marilisa tungkol sa sakit ng pagtataksil, sa pait ng pagkabigo, sa bigat ng pag-ako sa kasalanang hindi niya ginawa. Sa bawat salita ni Marilisa, naramdaman ni Lucinda ang kakaibang koneksyon. Hindi siya nag-iisa. May nakakaintindi sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, naramdaman ni Lucinda na may kasama siya sa kanyang kalungkutan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marilisa ang isang maliit na ngiti sa labi ng basag na babae. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, isang kakaibang pangyayari ang nagdulot ng gulat sa buong mansyon. Bumaba si Lucinda. Hindi siya sinamahan. Hindi siya pinilit. Siya mismo ang bumaba sa hagdan, marahan, ngunit may matibay na pagpapasya. Ang kanyang buhok ay suklay, ang kanyang damit ay malinis. Hindi pa rin siya nagsasalita ng marami, ngunit umupo siya sa mesa kasama si Rico at Doña Carmen. Mula sa labas ng kusina, sa likod ng salaming bintana, nakatayo si Marilisa. Pawisan pa rin, nakasuot pa rin ng uniporme ng alila, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding kaligayahan. Nakita niya ang isang maliit na ngiti sa labi ni Lucinda habang kinakain nito ang pagkain. Isang himala. Nakita ni Rico si Marilisa sa labas. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang galit, walang paninisi. Tanging isang matinding pagtataka at isang kakaibang paghanga. Ang babaeng ito na pinahirapan niya, ang babaeng akala niya ay kasabot sa kasamaan, ay ginawa ang imposible. Binigyan niya ng liwanag ang kanyang kapatid. Isang matamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marilisa. Naramdaman niya ang isang pamilyar na gutom. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay puno. Nang matapos ang hapunan, nakita ni Lucinda si Marilisa sa kusina. Sa halip na ipilit itong umupo, lumapit si Lucinda sa lamesa. Kinuha nito ang isang maliit na piraso ng cake na hindi naubos at palihim na dinuldol sa kamay ni Marilisa bago tumakbo pabalik sa kanyang silid. Naiwan si Marilisa na nakatayo
Hawak ang piraso ng cake. Ang init nito ay dumampi sa kanyang balat at ang pait ng luha na dumaloy sa kanyang mga mata ay halo ng kaligayahan. Sa wakas, may taong nagbigay sa kanya ng isang bagay nang walang hinihintay na kapalit at hindi dahil sa awa. Habang iniisip niya ang simple, ngunit makabuluhang kilos na iyon, isang malamig na presensya ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Bigla siyang hinila. Ang kamay ay matigas, mabilis, at hindi nagtatanong. Napaatras siya at bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, nakasandal na siya sa isang malamig na pader. Ang katawan ni Rico ay nakaharang sa kanyang harapan. Halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang matinding gulo ng damdamin, galit, pagkalito, at isang bagay na hindi niya kayang basahin. Ang hininga nito ay mainit, dumadampi sa kanyang nagdulot ng isang kakaibang panghinginig sa kanyang buong katawan. Sino ka ba talaga, Marilisa? Ang boses niya ay malalim, basag, puno ng matinding paghahanap. Bakit mo ginugulo ang isip ko? Ang mga salitang yon ay hindi isang tanong, kundi isang pahayag ng matinding kaguluhan. Ang puso ni Marilisa ay biglang kumabog ng mabilis. Hindi sa takot, kundi sa isang damdamin na hindi niya pa nararanasan mula sa kanya. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang init ng katawan ni Rico, ang pagiging malapit nito, ang matinding damdamin na lumalabas mula sa kanya, ang lahat ng iyon ay isang bagong pader na pumapalibot sa kanya, mas matindi pa sa anumang kulungan na naranasan niya. Ang mainit na hininga ni Rico sa kanyang ang matinding damdaming lumalabas mula sa kanyang mga mata, lahat ng iyon ay nagpapanatili kay Marilisa sa isang nakapirming posisyon. Ngunit ang kanyang puso, na dati puno ng takot, ay ngayon ay gumugulo sa isang kakaibang pagtataka. Ano ba talaga ang hinahanap ng lalaking ito sa kanya? Bakit tila siya naguguluhan, samantalang siya ang nagpahirap sa kanya? Bago pa man siya makasagot, isang mabilis na yapak ang narinig nila. Ang pinto sa harap ay bumukas at pumasok ang isang lalaking bihis na bihis, may dalang isang maliit na bag. Si Attorney Gabriel Montemayor, ang abogado ng pamilya Alcantara. Rico, May emergency. sabi ni Attorney Gabriel, ang mukha ay seryoso. Hindi ko na hinintay na makauwi ka ng Maynila. Nagpadala ang Hong Kong office ng bagong report. Otomatikong lumayo si Rico kay Marilisa. Ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig na ekspresyon. Ngunit isang mabilis na sulyap niya kay Marilisa, bago siya sumama kay Attorney Gabriel sa opisina, ay hindi nakalampas sa kanyang paningin. Isang sulyap na tila, naghahanap ng kasagutan. Naiwan si Marilisa na mag-isa sa pasilyo, ang kanyang puso ay humihinga ng mabigat. Hinaplos niya ang kanyang panga, ang lugar kung saan ito hinawakan ni Rico. Hindi ito masakit, ngunit ang init na naiwan nito ay nanatili. Sa loob ng opisina, ang seryosong mukha ni Attorney Gabriel ay nakaharap kay Rico. Sa mesa, naroon ang isang laptop na nagpapakita ng mga transaksyon sa bangko. Matagal na naming hinahanap ang source ng pera ni Javier, Rico. Paliwanag ni Attorney Gabriel. Nakuha namin ang kopya ng security footage mula sa lumang inuupahan ni Marilisa. At may nakita kami. Inilabas ni Attorney Gabriel ang isang USB drive at isinaksak sa laptop. Ang video ay nagsimulang umikot. Marilisa. Ang maliit niyang kwarto. Si Javier, nakangiti, naghahanda ng inumin. Si Marilisa, pagod, humiga sa kama. Pagkatapos, ang kilos ni Javier, palihim na inilagay ang isang pildora sa baso ng inumin ni Marilisa. Ang paglunok nito ni Marilisa, Ang dahan-dahang paghina ng kanyang katawan. at pagkatapos, ang pinakamalupit na bahagi, ang paghawak ni Javier sa kanyang kamay, ang paglalagay ng kanyang daliri sa mga dokumento,
pilit na inilalagay ang kanyang fingerprint, ang kanyang pekeng pirma. Sa buong video, walang anumang kamalayan si Marilisa. Tulog siya. Biktima siya. Ang baso sa kamay ni Rico ay dahan-dahang bumagsak. Walang tunog. Tanging ang pagkalat ng alak sa mamahaling carpet. Ngunit ang pagbasag ng baso ay hindi kasakit ng pagbasag ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang paniniwala, ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang paghihiganti, lahat ng iyon ay gumuho sa isang sandali. Bakit niya pinahirapan ang babaeng ito? Bakit niya ito sinaktan? Bakit niya ito hinayaan na magutom, na matulog sa bodega, nalunukin ang bawat salitang puno ng lason mula sa kanyang ina? Ang mga imahe ng kanyang mga kamay na puno ng paltos, ang kanyang mga mata na walang buhay, ang kanyang katawan na nanginginig sa gutom. Lahat ng iyon ay tila bumalik sa kanya. Isang matinding paninisi. Ito, imposible. Bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig, ang kanyang pagmamataas ay basag, ang kanyang galit ay napalitan ng isang napakalalim na pagkabigo sa sarili. Siya ang halimaw. Hindi si Marilisa. Siya ang nagpahirap sa isang inosenteng tao. Mabilis siyang tumayo. Walang anumang pag-aalinlangan. Kailangan niyang hanapin si Marilisa. Kailangan niyang humingi ng tawad. Lumabas siya ng opisina, halos takbuhin ang pasilyo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nakita niya si Marilisa. Doon, sa labas ng mansyon, nakaluhod sa mainit na sementadong daanan, nagpupunas pa rin ng sahig sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang kanyang uniforme ay basa ng pawis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Lumapit si Rico. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang kanyang tuhod ay dumampi sa mainit na lupa. Hinawakan niya ang basahan sa kamay ni Marilisa, sinusubukang agawin. Ngunit hindi tumingin si Marilisa. Patuloy lang siya sa pagpunas. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa sahig. "Pasensya na po, senyor!" Ang kanyang boses ay mahina, parang bulong lamang. Walang anumang emosyon. "Hindi ko pa po tapos linisin. Baka magalit po si senyora." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang pagiging masunurin, ang kanyang pagiging isang walang buhay na bagay na sumusunod lang sa utos, ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ni Rico. Ang pag-aalala ni Marilisa sa galit ni Doña Carmen ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pinsalang nagawa nila sa kanya. "Marilisa," bulong ni Rico, ang kanyang boses ay basag. Itinutok niya ang kanyang kamay upang hawakan ang balikat nito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, biglang lumayo si Marilisa. Isang mabilis, walang malay na kilos. Tulad ng isang maliit na hayop na nasanay na sa pananakit, otomatikong lumayo sa anumang pagtatangkang lumapit. Ang kilos na iyon ay isang matinding pag-akusa na walang salita. Isang akusa na nagpapatunay na ang pinsala ay hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Rico ang pagdaloy ng mainit na likido sa kanyang pisini. Luha. Luha ng pagsisisi. Bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Isang tunog na tila nagmula sa labas, mula sa karagatan. Kasunod nito ay ang matinis na sigaw ng isang babae, puno ng takot at matinding pighati. Ang sigaw ni Lucinda. Napatayo si Rico, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pag-aalala. Ang lahat ng kanyang pag-iisip tungkol sa pagsisisi at paghingi ng tawad ay nawala sa isang iglap. Ang tanging natira ay ang matinding takot para sa kanyang kapatid. Ang matinis na sigaw ni Lucinda, kasama ang nakakagulat na tunog ng isang pagputok, ay umalingaw-ngaw sa buong Isla de Silang.
Tumakbo si Rico ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay tila bibigay sa tindi ng kaba. Sa likuran niya, sumunod si Marilisa. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa direksyon ng sigaw. Nang makarating sila sa may bangin sa gilid ng isla, doon, sa may mga batuhan, nakita nila ang kinatatakutan nilang pangyayari. Si Javier. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang mga damit ay gusot, may mga mansa, at ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding paghihirap. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang hawak niya, isang maliit na kutsilyo. At ang kutsilyong iyon ay nakadikit sa leeg ni Lucinda. Si Lucinda, na ngayon ay halos gising na ang diwa, ay nangiinig sa takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Javier? Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Mabilis na umabot si Doña Carmen na nasa likuran ni Marilisa. Nang makita niya si Javier, bigla itong sumigaw. Ang boses ay puno ng histerya. Javier! Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ang anak ko! Shut up, old woman! Sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay paos at puno ng matinding galit. Hindi niyo ako ipapakulong. Hindi ko kayo hahayaang gawin yan sa akin. Lumapit si Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Javier, bitawan mo ang kapatid ko. Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Pera, sigaw ni Javier. 50 milyong piso at isang helicopter. Na yun na. Kung hindi, mamamatay ang babaeng to. Naramdaman ni Marilisa ang pagdaloy ng lamig sa kanyang mga ugat. Ang lalaking ito, na minsan niyang pinaniwalaan, ay ngayon ay isa ng desperadong kriminal, handang saktan ang sinuman para sa kanyang sariling kapakinabangan. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lucinda. Ang takot na iyon ay pamilyar. Ito rin ang takot na naranasan niya sa mga mata ng kanyang ina. Ngunit ang takot ay napalitan ng isang matinding pagkadismaya nang magsalita si Doña Carmen. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng panganib na nakasabit sa leeg ng kanyang anak, ang bibig nito ay nagbato pa rin ng lason. Ikaw ang may kasalanan dito, Marilisa. Ikaw ang nagdala ng demonyong yan dito. Sabwat kayo. Bakit ba ang sama ng malas sa'yo? Sigaw ni Doña Carmen, itinaas ang kanyang kamay at itinuro si Marilisa. Walang imik si Marilisa, ngunit namumula ang kanyang mga labi dahil sa mahigpit niyang pagkakahagat sa mga iyon. Nalasahan niya ang pait ng matinding pagkadismaya. Sa sandaling iyon, tila lalo niyang naramdaman kung gaano kalayo ang narating ng mga pangyayari. Eliza, mahal! Biglang sigaw ni Javier habang nakatingin siya kay Marilisa. Tulungan mo ako. Lahat ng ginawa ko ay para sa ating dalawa. Para sa kinabukasan natin. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanyang pandinig na parang mabibigat na alaala, na lalong nagpalalim sa sakit na kanyang nararamdaman. Para sa ating dalawa? Para sa future natin? Isang malaking kasinungalingan. Sa sandaling yon, nakita niya ang totoong mukha ni Javier. Hindi isang lalaking nagmamahal, kundi isang lalaking handang manipulahin ang sinuman, kasama na siya, para sa kanyang sariling kapakanan. Isang matinding pagpapasya ang bumalot kay Marilisa. Humakbang siya pasulong, hindi tumitingin kay Rico o kay Doña Carmen. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, isang tanda ng pagsuko. Marilisa, no! Sigaw ni Rico. Sinusubukang lumapit, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga bodyguard. Alam nilang mas mapanganib kung gagalaw sila. Ngunit hindi tumigil si Marilisa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Javier, papalapit sa kutsilyo. Pakawalan mo siya, Javier. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit puno ng isang kakaibang lakas na nagpatahimik sa lahat. Ako ang kunin mo. Ako ang mas nakakakilala sa'yo.
Lumaki ang mga mata ni Javier. Tiningnan niya si Lucinda. Pagkatapos ay si Marilisa. Ang pag-aalangan ay sumilay sa kanyang muka. Mas madaling manipulahin si Marilisa. Mas madaling gamitin ang kanyang puso. Dahan-dahan, itinulak niya si Lucinda palayo. Ngunit sa halip na bitawan ang kutsilyo, itinutok niya ito ng diretsyo sa dibdib ni Marilisa. Ang mga mata ni Rico ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Ngunit walang makakagalaw. Ang buhay ni Marilisa ay nakasabit sa dulo ng isang matalim na talim. Ang matalim na talim ng kutsilyo ay nakatutok sa dibdib ni Marilisa. Ang bawat paghinga niya ay tila nagpapadula sa dulo ng talim, nagbabanta ng agarang kapahamakan. Ngunit sa kanyang mga mata, walang bakas ng takot. Tanging isang matinding pagpapasiya. Alam niya na ito na ang pagkakataon. Ito na ang kanyang huling laban, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ni Lucinda at para sa munting kapayapaang nahanap niya sa isla. Good choice, Eliza, sabi ni Javier, isang ngisi ng pagtagumpay ang sumilay sa kanyang labi. You always were the smart one. Now, tell your rich boyfriend to get me that money and the chopper. Or else. Huwag kang mag-alala, Javier. Kalmado niyang sabi. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may nakakagulat na lamig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Javier. Sinusubukang basahin ang kanyang bawat galaw. Alam ko kung saan tayo pwedeng magtago. May isang lumang bangka doon, sa likod ng malaking bato, sa may kabilang dulo ng isla. Siguradong walang makakakita sa'yo. Lumaki ang mga mata ni Javier. Nag-alinlangan siya. Bangka? Akala ko ba'y chopper ang hinahanap ko? Ang chopper ay matagal pa bago dumating. Paliwanag ni Marilisa. Ang kanyang boses ay puno ng pagiging kumbinsido. Pero ang bangka, nandoon na. Pwede kang tumakas kaagad. Ako ang magdadala sa iyo doon. Alam ko ang daan. Ang pag-aalangan ay sumilay sa mukha ni Javier. Alam niyang desperado na siya. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa agarang pagtakas. Ang ideya ng isang bangka na handa na ay tila isang ilaw sa dulo ng madilim na lagusan. Sige, desidido niyang sabi, hinila si Marilisa. Doon tayo, at huwag kang magkakamali. Kung may balak kang linlangin ako, mamamatay ka bago pa man ako makatakas. Nagsimumula silang maglakad patungo sa kabilang dulo ng isla. Si Javier ay nakahawak ng mahigpit kay Marilisa. Ang kutsilyo ay nakadikit sa kanyang tagiliran. Sa likuran nila, si Rico ay nagpupumiglas. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala at galit. Ngunit ang kanyang mga bodyguard ay mahigpit na pumipigil sa kanya. Rico, wag! Delikado! Pagpipigil ng isa sa mga bodyguard. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba nakikita? Sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Habang naglalakad, itinuro ni Marilisa ang isang lugar sa tabi ng pader. Isang maliit na sementadong bakod na nagsisilbing gilid ng bangin. Doon, Javier! Bulong niya. Doon sa baba! Nandoon ang bangka! Tumingin si Javier sa ibaba. Ang kanyang atensyon ay nalihis. Sa sandaling yon, alam ni Marilisa na ito na. Sa lahat ng lakas na natira sa kanyang katawan, iniangat niya ang kanyang kanang tuhod at buong puwersang itinulak ito sa pagitan ng mga hita ni Javier. Ang sakit ay matindi. Napaaray si Javier. Ang kanyang mga kamay ay automatikong lumuwag. Ang kutsilyo ay nahulog. Ngunit sa pagbagsak nito, sinadya niyang itulak ang kanyang braso. Ang matalim na talim ay dumaan sa kanyang kaliwang braso. Isang mainit na likido ang dumaloy, ang pula ng kanyang dugo ay mabilis na kumalat sa puting tela ng kanyang uniforme. Ang paggalaw na iyon ay sapat na. Nang makita ni Rico ang pagbagsak ni Javier at ang pag-agos ng dugo mula sa braso ni Marilisa, isang puwersa ang biglang bumalot sa kanya. Hindi na siya pinigilan.
Humakbang siya pasulong. Isang mabilis at matinding suntok ang pinakawala niya, tumama sa mukha ni Javier. Ang desperadong lalaki ay bumagsak ng walang malay sa lupa. Mabilis na dumating ang mga bodyguard. Dahan-dahang pinusasan si Javier. Naiwan si Marilisa na nakatayo. Ang kanyang kaliwang braso ay umiindayog. Ang sakit ay matindi, ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding ginhawa. Ang lahat ng pagod at pighati ay tila bumagsak sa kanya sa isang iglap. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit puno ng kapayapaan. Magnanakaw! Manluloko! Mamamatay kayong lahat! Babalikan ko kayo! Sigaw ni Javier habang kinaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang boses ay paos at puno pa rin ng galit. Ngunit walang nakinig. Lumuhod si Lucinda sa tabi ni Marilisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nangiinig ang kanyang mga kamay habang pinunit niya ang mamahaling tela ng kanyang bestida. Maingat niyang binalot ang sugat ni Marilisa. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mukha. Ate Marilisa, salamat. Bulong ni Lucinda. Ang kanyang boses ay basag. Ang pagtawag niya kay Marilisa ng ate ay isang bagong simula. Isang tawag na puno ng pasasalamat at pagkilala. Nang marinig iyon ni Marilisa, isang mainit na agos ng luha ang dumaloy sa kanyang mga pisingi. Ang sakit sa kanyang braso ay tila nawala. Sa wakas, may taong kumilala sa kanyang sakripisyo. Naramdaman niya ang isang presensya. Tiningnan niya si Rico. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Lumuhod si Rico sa harapan niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inabot niya ang mukha ni Marilisa. Patawad. Diyos ko, patawad. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagsisisi. Dahan-dahan ngunit mariin, inalis ni Marilisa ang kamay niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rico. Ang kanyang boses ay kalmado, walang galit, ngunit puno ng isang matinding kapangyarihan. Tapos na ba ang utang ko, senyor? Ang tanong na iyon ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Rico, na nagdulot ng matinding kirot na mas masakit pa sa anumang pisikal na pinsala. Ang tanong ni Marilisa ay nanatili sa ere, isang matalim na balaraw na tumusok sa puso ni Rico. Ang pag-ako niya sa kanyang kasalanan ay tila walang kabuluhan sa harap ng walang emosyong tingin ni Marilisa. Ang bawat araw na pinahirapan niya ang babaeng ito ay ngayon ay bumabalik sa kanya na tila isang panaginip na bangungot at siya ang biktima ng kanyang sariling kalupitan. Habang kinakaladkad si Javier papalayo, isang matinding tensyon ang bumalot sa pamilya Alcantara. Dumating ang mga pulis at inimbestigahan ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang dahan-dahang lumitaw. Sir, may mga ebidensya po kami na nagpapakita na ang impormasyon tungkol sa security ng isla ay na-compromise. Paliwanag ng isang pulis. May mga suspicious calls po mula sa landline ng mansyon patungo sa isang kontak na konektado kay Javier. Ang lahat ay napatingin kay Doña Carmen. Ang matandang babae ay nanigas. Ang kanyang mukha ay namutla, tila isang kumot. Walang sinuman ang nagtatanong. Lahat ay alam. Sa lahat ng kanyang pagmamataas at pagiging dominante, si Doña Carmen ay sadyang nakakonekta kay Javier sa pamamagitan ng pagmamayabang sa kanyang mga kaibigan tungkol sa seguridad ng isla. Ang kanyang pagiging maingay ay naging daan para makapasok si Javier. Hindi ito banta sa buhay. Ito ay isang kaso ng matinding kahihiyan. Ma, ang boses ni Rico ay isang mapanganib na bulong. Sa lahat ng kanyang buhay, hindi pa niya nakitang ganito ang kanyang anak. Ang mga mata nito ay puno ng matinding pagkadismaya at galit. Dahil sa kaingayan at pagmamayabang mo, muntik nang mamatay ang kapatid ko at si Marilisa dahil sa'yo. Ang kanyang mga salita ay tila mga suntok na tumama sa dibdib ni Doña Carmen.
Ang matandang babae ay umupo sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pagmamataas ay basag. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Mula ngayon, patuloy ni Rico, ang kanyang boses ay malinaw at matigas. Wala ka nang sasabihin sa anumang desisyon dito sa mansyon? Walang mang-aapi kay Mareliza. At walang sinuman ang magpaparamdam sa kanya na isa siyang alipin. Nagulantang ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na sinuway ni Rico ang kanyang ina sa harap ng maraming tao. Ang mukha ni Doña Carmen ay puno ng matinding kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang kanyang karma ay hindi dumating sa pamamagitan ng pisikal na parusa, kundi sa pagbasag ng kanyang pagmamataas at ng kanyang dignidad. Kinaumagahan, habang ginagamot ang sugat ni Mareliza sa klinika, dumating si Rico. Hawak niya ang isang tray ng pagkain, mga prutas, tinapay, at isang mainit na tasa ng tsokolate. Ang amoy nito ay nakakapukaw ng gana. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Mareliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Mareliza, ang boses niya ay malalim at basag. Nagawa ko na ang lahat. Ang nanay Rosa mo, inilipat ko na sa pinakamagandang private hospital sa Manila. Lahat ng gastusin, prepaid na for 5 years. Hindi mo na kailangang mag-alala. Magpapahinga na siya doon. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay. Sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Mareliza. Patawarin mo ako, Mareliza. Lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko, hindi ko maintindihan kung paano ko nagawa sa'yo. Stay here. I will give you everything. I will give you my name, my fortune. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Just stay here. Hayaan mong bayaran ko ang lahat ng sakit na dinulot ko. Tiningnan ni Mareliza ang tray ng pagkain. Pagkatapos ay ang mga mata ni Rico. Naalala niya ang mga araw na nagugutom siya, ang kanyang pagsuso sa kaning lamig, ang pagbabahagi niya ng pagkain sa asong kalye. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng isang matinding kapangyarihan. Ang mga peklat po sa kamay ko, senyor, hindi po nabubura ng pera ninyo. Ang mga salita po na binitiwan ninyo at ng inyong ina, hindi po matatakpan ng anumang yaman. Hindi niya binigay kay Rico ang kapayapaan na hinahanap nito. Patawad. Patuloy ni Mareliza. Ang kanyang boses ay tila isang malakas na bulong. Pero hindi ko po kayo mabibigyan ng kapayapaan ng isip na hinihingi nyo. I need to find my own peace. Away from here. Dahan-dahan, kinuha ni Mareliza ang uniporme ng alila na suot niya, ang parehong uniporme na ibinato sa kanya ni Doña Carmen. Maingat niya itong tiniklop. Ang bawat tupi ay isang pagpapaalam sa bawat araw ng paghihirap. Inilapag niya ito sa ibabaw ng tray ng pagkain na dinala ni Rico. Isang malinaw na mensahe ng pagtanggi. Tapos na po ang kontrata ko, senyor. Sabi niya, umalis na po ako. Ngunit bago pa man siya makakilos, may nahulog mula sa kanyang bulsa, ang maliit at matigas na piraso ng damo na dati singsing na bigay ni Javier. Pinulot niya ito, tiningnan ng sandali, at itinapon sa basurahan. Ang lahat ng nakaraan ay dapat nang iwan. Kinaumagahan, nang dumating si Rico sa klinika, ang silid ay walang laman. Walang Mareliza. Ang tanging naiwan sa mesa ay isang tuyong sanga ng ligaw na bulaklak at ang ginupit na mga piraso ng kanyang kontrata. Wala nang natira. Ang babaeng minsan niyang pinahirapan ay ngayon ay malaya na. At ang kanyang kalayaan ay nagdulot ng isang matinding, nakakabasag pusong pakiramdam ng pagkawala kay Rico. Sa labas, ang tunog ng isang kargong barko na dahan-dahang lumalayo ay umalingaw-ngaw sa malawak na karagatan. Ito ang barko na tahimik na dinala si Mareliza palayo sa isla, palayo sa kanyang mga pinahirapan, at palayo sa isang lalaking nagiwan na basag at puno ng pagsisisi.
3 taon. 3 taon ang lumipas mula nang lisanin ni Marilisa ang Isla de Silang. 3 taon kung saan ang bawat patak ng pawis at luha ay naging punla ng isang bagong pag-asa. Hindi madali ang simula. Wala siyang pera. Tanging ang kanyang mga kamay, ang kanyang pagiging masipag, at ang kanyang matibay na pananampalataya. Ngayon, sa gitna ng makulay at masiglang lungsod ng Iloilo, nakatayo si Marilisa sa harap ng isang maliit, ngunit kaakit-akit na flower shop. Ang mga dingding nito ay kulay puti, pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at dahon. Sa itaas ng pinto, nakasulat sa isang simpleng letra ang pangalan, Rosas Bloom. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay at maligayang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang muka. Hindi na siya ang basang sisiw na sumusuko sa bawat hampas ng kapalaran. Ngayon, siya ay isang babaeng may malalim na tanaw. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sariling pagpupunyagi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang damit ay simple ngunit presentable. At ang kanyang tindig ay puno ng tiwala sa sarili. Sa loob ng tindahan, nakaupo si Nanay Rosa sa isang silya, abala sa paghabi ng isang maliit na kumot. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang kalusugan ay malinaw na bumuti. Wala na ang mga mansa ng karamdaman. Tanging ang mainit na ngiti na nagbibigay ng liwanag sa buong tindahan. "Anak?" Tawag ni Nanay Rosa. Itinaas ang kanyang tingin. May bagong order ba tayo para sa simbahan? "Opo, Nanay," sagot ni Marilisa, papalapit sa kanyang ina at hinaplos ang kanyang ulo. "Para sa isang ampunan ulit. Ang dami nilang bulaklak na gusto. Parang fiesta raw ang mangyayari." Sa loob ng 3 taon, naging maunlad ang Rosas Bloom. Hindi lamang dahil sa ganda ng kanyang mga ayos, kundi dahil sa pagmamahal at pag-aalaga na inilalagay niya sa bawat bulaklak. Ngunit may isang kakaibang bagay. Laging may malalaking order para sa mga simbahan, ospital at ampunan. Laging anonymously galing sa isang benevolent benefactor. Ang mga nagde-deliver ay laging may isang mensahe. "Ma'am Marilisa," sabi ng delivery boy isang beses. "Sabi po ng nagpadala, basta raw po nakikita niyang namumukadkad ang mga bulaklak ninyo, sapat na raw po iyon para mabuo ang nawasak niyang mundo." Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Ngunit sa bawat order, sa bawat pagtanggap ng bayad, isang bahagi ng puso niya ang nalambutan. Hindi man niya nakita ang mukha, naramdaman niya ang isang tahimik na pag-aalaga mula sa malayo. Isang hapon, habang abala si Marilisa sa pag-aayos ng mga rosas, isang maliit na bata ang lumapit sa tindahan. Ang bata ay may hawak na isang tangkay ng ligaw na bulaklak. "Ate," sabi ng bata, "turuan mo po ako kung paano ayusin to para maging maganda." Lumuhod si Marilisa, ngumiti, at dahan-dahang kinuha ang ligaw na bulaklak. Ipinakita niya sa bata kung paano pagsamahin ang mga kulay, kung paano ikabit ang mga dahon. Ang simpleng gawain na iyon, ang pagbabahagi ng kaalaman, ay nagbigay ng isang matinding kaligayahan sa kanyang puso. Ito ang kanyang tunay na vocation, ang magbigay ng ganda, ang magbigay ng pag-asa. Ngunit nang papalubog na ang araw, isang itim at mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanyang tindahan. Ang pinto ay bumukas at bumaba si Lucinda. Hindi na siya ang basag na babae na nakita niya sa Isla de Silang. Ang kanyang buhok ay makintab at maayos. Ang kanyang damit ay eleganteng, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang tunay at malalim na kapayapaan. May suot siyang isang maliit na ngiti. "Ate Eliza?" sabi ni Lucinda. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kaligayahan. Isang bagay na hindi niya narinig mula rito. Nagulat si Marilisa. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Lucinda.
Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Lumapit si Lucinda sa kanya at sa halip na magsalita, inabot nito ang isang magandang sobre. Isang eleganteng imbitasyon sa kasal. Ate Eliza, sabi ni Lucinda, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ikakasal na ako. At gusto kong ikaw ang mag-ayos ng mga bulaklak. Sa Isla de Silang. Ang pangalan ng isla ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malakas na tunog na nagbalik sa kanya sa nakaraang bangungot. Ang lugar kung saan siya naging alipin. Ang lugar kung saan siya halos mamatay. Ang lugar kung saan siya sinira. Ngunit na yon, ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya upang bumalik. Hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang artist. Ang Isla de Silang. Ang pangalan nito ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay Marilisa. Sakit, pighati, ngunit na yon ay may kasamang kakaibang pag-asa. Ilang gabi siyang hindi nakatulog, pinag-iisipan ang imbitasyon ni Lucinda. Sa huli, isang matinding pagpapasya ang kanyang ginawa. Babalik siya, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang babaeng malaya at nagtagumpay. Kinuha ni Marilisa ang unang lansa na patungo sa Isla de Silang. Dala ang kanyang mga kagamitan sa pag-aayos ng bulaklak. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Habang papalapit ang lansa sa isla, nakita niya ang mansyon. Ang parehong mansyon kung saan siya pinahirapan. Ngunit na yon, ang mga pader nito ay hindi na tila isang kulungan, kundi isang backdrop para sa isang bagong simula. Nang makababa siya, sinalubong siya ng mga dating katulong. Ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang. Ma'am Marilisa? Bati nila, ang kanilang mga boses ay puno ng paghanga. Hindi na niya narinig ang anumang bahid ng pagmamaliit. Iba na siya ngayon. Nilibot niya ang mansyon, sinisimulan ang pag-aayos ng mga bulaklak para sa kasal. Ang bawat sulok ay may bakas ng kanyang nakaraan. Ngunit na yon, siya ang nagbibigay ng ganda sa mga lugar na minsan ay puno ng pait. Hindi niya nakita si Rico. Nasaan kaya siya? Nang mag-alangan siya, may itinuro ang isang katulong. Nandoon po si Senyor Rico sa likod ng mansyon, ma'am. Sa dating flower clinic. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod ng mansyon. Ang flower clinic. Ang lugar kung saan siya inalagaan ni Rico nang may lagnat. Ang lugar kung saan niya nakita si Lucinda na may dalang mga ligaw na bulaklak. Nang makarating siya, isang pagtataka ang bumalot sa kanya. Ang dating sirang flower clinic ay ngayon ay isang magandang glass house, puno ng mga sariwang bulaklak. Mga rosas, orchids, at iba't ibang uri ng halaman na hindi niya inaasahan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya si Rico. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa. Ang kanyang damit ay simple. Mas payat siya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan. Ngunit may bakas ng isang kakaibang kapayapaan na hindi niya nakita noon. Wala na ang dating pagmamataas. Tanging isang lalaki nagtatrabaho ng tahimik sa gitna ng mga bulaklak. Tumingin si Rico kay Marilisa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Marilisa, bulong niya. Ang kanyang boses ay paos. Hindi siya nagsalita. Naglakad si Rico palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aatubili. Ito ang hardin mo, Marilisa, sabi niya. Itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang paligid. Simula nang umalis ka, dito ko ibinuhos ang lahat. Binago ko ang lugar na ito, na sana'y maging karapat-dapat para sa'yo. Lumakad si Marilisa sa gitna ng mga bulaklak, hinaplos ang bawat talulot. Ito ang hardin ng kanyang mga pangarap. Ang lugar na puno ng buhay at ganda.
Ang nanay Rosa mo, maayos na ang lahat. Patuloy ko pa ring sinusuportahan ng ospital. At ang mga order sa flower shop mo, ako ang nagpapadala ng mga iyon. Pag-amin ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Gusto ko lang malaman mo na I'm still here, looking out for you. Pagkatapos, ay inabot niya ang isang maliit na sobre, isang first-class round-trip ticket. Pagkatapos ng kasal, you're free. Hindi ko na kayang pigilan ka. Hindi ko na kayang saktan ka. Lahat ng utang mo, wala na. Nabayaran na. Nabayaran ko na sa sarili kong dugo. Hindi siya nagpilit. Hindi siya nakiusap na manatili siya. Tanging isang tahimik na pagtanggap sa kanyang desisyon. Tumingin si Marilisa sa tiket, pagkatapos ay kay Rico. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Ang kanyang galit ay lumambot, ang kanyang pait ay unti-unting nawawala. Nang siya ay naglalakad sa hardin, may nakita siyang isang pamilyar na aso. Ang aso na minsan niyang binahaginan ng kaning lamig. Ngayon, ang aso ay malusog, nakahiga sa ilalim ng isang puno, payapang natutulog. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang luha ang dumaloy. Ang lahat ng bagay ay sa wakas ay nahanap na ang kanilang kapayapaan. Nang makita ni Rico na handa na siyang umalis, dahan-dahan siyang tumalikod. Ibinigay niya kay Marilisa ang espasyo. Ang kanyang pag-alis ay isang pagtanggap sa desisyon ni Marilisa. Rico? Mahina niyang tawag. Napatigil si Rico. Dahan-dahan siyang lumingon. Lumapit si Marilisa. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang isang bagong yusbong na puting rosas mula sa isa sa mga halaman. Dahan-dahan niya itong inabot at ipinaskil sa bulsa ng kanyang shirt. Isang kilos na puno ng kahulugan. Isang kilos na nagpapakita ng pagpapatawad. At ng pag-asa. Ngumiti si Marilisa. Isang tunay at maligayang ngiti. Sa sandaling yon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salita, tanging isang tahimik na pangako, isang simula na hindi na kinakailangan ng pagmamadali. Isang taon matapos ang kasal ni Lucinda, ang Isla de Silang ay tila naging canvas ng isang bagong buhay. Ang mga bulaklak sa glasshouse na ginawa ni Rico ay mas lalong namukadkad, mas makulay, mas puno ng buhay. At sa gitna ng lahat ng ganda na iyon, may naglalakad na dalawang anino, magkahawak kamay, sa pampang ng dagat habang sumisikat ang araw. Si Marilisa at Rico. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagsimula sa isang engkanto. Ito ay nabuo sa abo ng pighate, sa lupa ng pagsisisi, at sa pag-usbong ng pagpapatawad. Hindi sila nagmamadali. Si Marilisa ay nanatili sa Iloilo, nagpapatakbo ng rosas bloom kasama si Nanay Rosa, na ngayon ay malakas na at maligaya. Si Rico ay nagpatuloy sa pagpapatakbo ng kanyang mga negosyo, ngunit ang kanyang puso ay nanatili sa Isla de Silang, sa hardin na kanyang inalagaan at sa babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang kanilang relasyon ay isang tulay na binuo sa pagitan ng dalawang isla. Ang bawat katapusan ng linggo ay isang paglalakbay. Isang pagkakataon upang magbahagi ng mga kwento, ng mga pangarap, ng mga tahimik na sandali sa gitna ng mga bulaklak. Isang umaga, habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang sariwang hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Tumingin si Rico kay Marilisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Marilisa, mahina niyang sabi, talaga bang napatawad mo na ako? Ngumiti si Marilisa. Ang kanyang ngiti ay payapa, walang bakas ng pait. Pinatawad kita hindi para palayain ka, Rico. Sagot niya, hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Kundi para palayain ang sarili ko. Matagal na akong malaya. Ngayon, pinipili kitang mahalin araw-araw dahil iyon ang gusto ko. Hindi dahil sa nakaraan, hindi dahil sa utang, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kung sino ka ngayon.
Naramdaman ni Rico ang bigat ng kanyang puso na tila nawala. Ito ang kapayapaan na matagal niyang hinahanap, ngunit ang buhay ay patuloy na umiikot. Si Javier, ayon sa balita, ay nananatili sa kulungan, habang buhay na nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang boses. Ang kanyang buhay ay naging isang madilim na paalala ng kanyang mga kasinungalingan. Si Doña Carmen naman, matapos ang kanyang mini-stroke, ay naging mas tahimik. Hindi na siya ang dating matapobre at masungit na matriyaika. Lumipat siya sa isang mas maliit na bahay sa Maynila at inaalagaan niya ang mga apo ni Lucinda. Hindi siya kailanman humingi ng tawad kay Marilisa, ngunit hindi na rin niya ito sinaktan ng anumang salita. Ang kanyang karma ay ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan at pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali sa kanyang sariling tahimik na paraan. Sa mga sandaling iyon, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa karagatan, naramdaman ni Marilisa ang isang matinding kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng sakit at pighati, ngunit ito rin ang naghubog sa kanya upang maging isang babaeng matatag, matalino, at puno ng pagmamahal.